Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang sabi nila, kapag naging pari ka na, parang nabubura na yung nakaraan mo. Tingin ng mga tao sa amin ay diretso kaming hinulog mula sa langit, walang bahid ng dumi at hindi marunong magmura o magalit. Pero ang totoo, bago ko isinuot ang itim na sutana at ang puting kwelyo na ito, ako muna si Ezra Salazar, isang batang tondo na mas madalas na makipaghabulan sa mga barangay tanod kesa pagdasal sa loob ng kapilya. Laki ako sa lugar na tinatawag nilang Lupang Pangako, pero kabaliktaran ng pangalan nito, puro pait ang naranasan namin doon. Ang tatay ko, si Mang Carding, ay isang kargador sa pier at araw-araw siyang umuuwing amoy pawis, kalawang at alak. Mabait si tatay, Papa Dudut. Pero kapag tinamaan na ng alak ay hindi na niya alam ang ginagawa niya. Doon ko natutunang magtago sa ilalim ng papag at habang yakap-yakap ang bunsong kapatid kong si Mateo. Habang naririnig namin ang pagbagsak ng mga gamit sa labas. Ang nanay naman ang nagturo sa akin kung paanong lumaban ng tahimik. Naglalabada siya mula madaling araw hanggang gabi. Minsan ay nakikita ko siya umiyak habang binubugbog ang mga labahan, pero kapag lumingon na siya sa amin, nakangiti na siya. Ezra, mag-aral ka ng mabuti, lagi niyang sabi. Huwag mo nga hayaan na dito ka na lang mabulok sa putikan. Pero naging pasaway ako noong high school, kasama ako sa mga batang kung tawagin ay batang kanto. Natuto ako magsugal, makipag-away at tumambay hanggang sa madaling araw. Muntik na akong makulong. Noong 16 na taon ako dahil sa isang gulo sa perya. Nakita ko ang takot sa mata ni nanay habang kinukuha ko sa presinto. Yun ang unang beses na nakita ko siyang lumuhod at hindi sa harapan ng altar kundi sa harapan ng pulis para lamang hindi ako makasuhan. Doon ko nakilala si Father Jello, ang paring nagpabago ng takbo ng buhay ko. Hindi niya ako pinarusahan, hindi rin niya ako pinagalitan. Sa halip ay binigyan niya ako ng trabaho sa simbahan. Pagwawalis, pag-aayos ng silya, kahit na ano para lamang hindi ako makasama sa mga dati kong barkada. Nung una, ginagawa ko lamang yon para sa pera at para pambili ng gamot ni nanay. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko yung katahimikan sa loob ng simbahan na hindi ko mahanap sa bahay namin. Namatay si tatay dahil sa sakit sa atay. At makalipas ang 3 taon, sumunod si nanay dahil sa sobrang pagod at lungkot. Naiwan kaming dalawa ni Mateo. Si Mateo ang naging buhay ko. Dahil sa tulong ni Father Jello, nakapasok ako sa seminaryo. Gusto kong maging pare hindi lang dahil sa pananampalataya, kundi dahil gusto kong maging ligtas na lugar para sa mga taong katulad ko noong bata pa ako. Pero habang ako ay nag-aaral ng teolohiya at filosofiya, si Mateo naman ay unti-unting naliligaw. Sinubukan ko siyang hatakin paitaas pero mas malakas ang hatak ng kalsada. Nung naging pare na ako ay bihira na kaming magkita. Akala ko ay sapat na yung nagpapadala ako ng pera sa kanya. Akala ko ay sapat na yung pinagdarasal ko siya. Pero ang hindi ko alam, ang kapatid ko ay pumasok na pala sa isang madilim na mundong hindi kayang abutin ng kahit na anong sermon ko sa pulpito. Kaya kapag nakikita niyo akong nakatayo sa harapan ng altar, huwag niyo sanang isiping perpekto ako.
tao lamang ako. May sugat ang puso. May madungis na nakaraan. At may kapatid na handa kong ipagpalit ang sariling buhay para lamang mailigtas. At dito nagsisimula ang kwento ng pinakamalaking pagsubok sa pagkapari ko. Dati akong naka-assign sa Maynila pero dahil siguro sa sobrang init ng mga sermon ko laban sa tiwali ay inilipat ako rito sa San Isidro. Isang payapang parokya sa isang malayong probinsya sa Hilagang Luzon. Dito ang tanging ingay na maririnig mo sa gabi ay ang huni ng mga kuliglig at ang kalansing ng kampana na lumang simbahan. Akala ko ay dito ko na mahahanap yung katahimikang matagal ko nang hinahangad. Akala ko malayo na ako sa gulo ng syudad. Pero mali pala ako. Isang hapon kakatapos lang ng pagbabasbas ko. Sa isang bagong bukas na panaderya sa bayan, mainit ang sikat ng araw. Kaya bawat hakbang ko pabalik ng simbahan ay parang naglalakad ako sa ibabaw ng kawali. Pagdating ko sa opisina ng parokya, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at ang malamig na hangin mula sa electric fan. Father Ezra, may naghihintay po sa inyo sa loob ng kumpisalan. Sabi ni Nanay Ising, ang aming sekretarya, na parang nanay na rin ang turing sa aming lahat. Kanina pa po siya roon, mukhang balisa tayo lumabas hanggat hindi kayo nakakausap. Nagkunot ang noo ko. Karaniwan ang kumpisal ay ginagawa sa gabi o bago ang misa, pero dahil tungkulin ko ito, uminom lamang ako ng mabilis na tubig at dumiretso sa loob ng simbahan. Pumasok ako sa kabilang panig ng kahoy ng divider, sinuot ko ang stola ko at huminga ng malalim. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Panimula ko. Imbes na sumagot ng amen ay narinig ko ang isang mabigat na buntong hininga. Pagkatapos ay isang boses na pumunit sa katahimikan ng simbahan. Kuya Ezra, nanigas ang buong katawan ko. Yung kape na ininom ko biglang naging parang bakal sa sikmura ko. Ang boses na yon, kahit lumalim na, kahit puno ng pagod at takot ay hindi ko makakalimutan. Yun ang boses ng batang laging nakakapit sa laylayan ng t-shirt ko noong hinahabol kami ng mga tambay sa tondo. Yun ang boses ng kapatid ko na 5 taong ko nang hindi naririnig. Mateo? Bulong ko. Nakalimutan ko ang lahat ng rules ng kumpisal. Binuksan ko ang maliit na screen para masilip siya. Pero madilim. Mateo, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito sa probinsya? Kuya, huwag kang lalabas muna. Baka may nakasunod. Pabulong niyang sagot. Nanginginig ang boses niya. Napasubo ako, kuya. Akala ko'y simpleng trabaho lang sa pier. Akala ko'y tagabantay lang ako ng bodega ng mga ilegal na sugal at pangingikil, pero mali ako. Doon na siya nagsimulang magkwento at bawat salita niya ay parang hampas ng latego sa akin. Ipinagtapat niya na ang boss Rigo na kinakatakutan sa tondo ay nagpalawak na ng operasyon. Hindi na lang ito simpleng pangingikil, sangkot na sila sa malakihang nakawan at paglikidan ng sinumang humaharang sa kanila. Nakita ko sila, Ezra, sabi niya, at narinig ko ang hikbi niya. Pinatay nila si Badong, yung kababata natin, sa harapan ko mismo. Dahil ang akala nila ay nagsumbong siya tungkol sa koleksyon ng pera. Natakot ako, kuya. Kinuha ko yung ledger. Ang listahan ng lahat ng koleksyon nila, lahat ng pangalan ng mga sangkot na kolektor at hitman nila sa buong Luzon. Akala ko'y magagamit ko ito para makalabas ako, pero ngayon ay papatayin nila ako para mabawi ito. Nilabas ko siya sa kumpisalan. Nang magtama ang paningin namin sa ilalim ng malamlam na ilaw ng simbahan ay gumuho ang mundo ko. Ang Mateo ko, ang masayahin at medyo mayabang na bunso, ay mukhang basahang pinunit-punit. May malaking pasa siya sa panga, putok ang kilay
at ang mga kamay niya ay punong-puno ng galos. Amoy usok siya, amoy kalsada at amoy takot. "Halika sa loob," sabi ko habang tinitignan ko ang labas ng simbahan. Ang kalsada ay tahimik pero sa gitna ng kadiliman ay nakita ko ang isang van na nakaparada malapit sa gate ng parokya. Walang plate number at hindi ito taga rito. Dinala ko siya sa kumbento sa maliit kong kwarto na nasa ikalawang palapag. Habang pinapakain ko siya ng tinapay at pinapainom ng tubig, nakita ko ang itim na bag na yakap-yakap niya. Ang laman noon ay hindi pera kundi ang kamatayan ng maraming tao at ang tanging alas niya para mabuhay. "Sana hindi na lang ako pumunta rito," ang sabi ni Mateo habang nakatitig sa sahig. "Pero wala na akong ibang mapupuntahan, Ezra. Sabi ni nanay bago siya mamatay, ikaw ang magiging sandigan ko. Kahit naging pari ka na, ikaw pa rin ang kuya ko, hindi ba?" Niyakap ko siya ng mahigpit. "Dito ka lang, hindi ka na makukuha rito. Bahay ito ng Diyos," paniniguro ko sa aking kapatid. Samantala Papadudot, hindi ako nakatulog ng gabing yon habang mahimbing ang tulog ni Mateo sa maliit kong kama. Dala ng sobrang pagod, trauma at marahil ng pakiramdam na ligtas siya. Dahil kasama niya ako naman ay nakaupo lamang sa sahig nakasandal sa pintuan. Hawak ko ang aking rosaryo pero sa totoo lang, hindi ako makapag-focus sa pagdarasal. Bawat kaluskos ng dahon ng mangga sa labas, bawat tahol ng aso sa malayo ay napapatalon ako. Sa probinsya ang katahimikan ay nakabibingi, lalo na kung alam mong may naghahanap sa iyo. Kinabukasan maaga akong nagising para sa 6:00 na misa. Pinilit kong maging normal ang kilos. Naghilamos ako ng malamig na tubig para mawala ang pamamaga ng mga mata ko dahil sa puyat. "Mateo," bulong ko habang nililigpit ko ang mga gamit niya sa ilalim ng kama para hindi makita ng kung sinong papasok. "Ilala ko itong pinto mula sa labas. Huwag kang lalapit sa bintana. Huwag kang gagawa ng ingay. Kahit na anong mangyari, huwag kang magbubukas kahit kumatok pa si Nanay Ising." Tumango lamang siya. Halatang naninigas pa rin sa takot. Iniwan ko siya roon at dumiretso ako sa simbahan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, sinalubong ako ni Nanay Ising, ang sekretary namin ng lakas ng radar, sa kahit na anong chismis o kakaibang nangyayari. "Father Ezra, parang hindi maganda ang gising niyo. May sakit ba kayo?" tanong niya habang bitbit ang bagong pitas na bulaklak para sa altar. "Wala po, Nay. Medyo napuyat lang po ako sa pagbabasa ng mga lumang records. Pagsisinungaling ko. Ang bigat sa sikmura na magsinungaling sa loob mismo ng simbahan. Pero kailangan." Nagsimula ang misa pero ang isipan ko ay wala sa sermon. Habang tinataas ko ang ostya, napansin ko ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng gate ng simbahan. Hindi ito taga rito. Sa San Isidro lahat ng sasakyan ay kilala namin. Lalo na ang mga tricycle at lumang jeep. Ang van na yon ay bago. Madilim ang tint at hindi namamatay ang makina. Alam ko na, nakasunod na sila. Pagkatapos ng misa, mabilis akong bumalik sa kumbento. Pero bago ko marating ang kwarto ko, hinarang ako ni Monsignor Ben, ang kura paroko namin. "Ezra anak, parang balisa ka." Seryosong tanong niya. "At bakit?" sabi ni Nanay Ising ay nakalak ang kwarto mo at ayaw mo siyang pabalikin para maglinis. "May problema ba tayo?" Napahinto ako. Si Monsignor ay parang tatay ko na. Pero paano ko sasabihin na ang kapatid ko ay nagtatago sa kwarto ko dahil hinahabol siya ng mga hitman ng isang pasugalan? "Monsignor, personal po na bagay. May naayos lang po akong mga gamit na kailangan ko munang mapag-isa. Pasensya na po." Tumingin siya sa akin ng malalim. "Ezra, ang kumbento ay hindi lang opisina, tahanan ito. Kung may mabigat kang daladala ay huwag mong solohin." Tumango lamang ako at mabilis na pumasok sa kwarto ko. Paglako ng pinto, nakita ko si Mateo na nakadapa sa sahig, nakasilip sa siwang ng pintuan.
Kuya, nandyan pa ba sila? Pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses at nakita ko yung van, sila yung mga tauhan ni Boss Rigo. Alam nila na nandito ako. Minahon ka, sabi ko, habang hinahawakan ko ang kanyang balikat. Nasa loob tayo ng simbahan. Hindi sila basta-basta papasok dito. Hindi mo sila kilala, Kuya Ezra. Walang simbahan sa mga yun. Singhal niya, pero pabulong pa rin. Nilabas niya mula sa bulsa niya ang isang maliit na USB drive. Ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong patayin. Nandito lahat ng transaksyon, mga pangalan ng mga pulis na binabayaran nila at ang mga location ng mga hideout nila sa probinsya. Kapag nakuha nila ito, wala na silang ebidensya. Kinuha ko ang USB, malit na bagay pero ang bigat sa pakiramdam. Itatago natin to. Pumunta ako sa likod ng aking maliit na altar sa kwarto. May isang lamat sa dingding na natatakpan ng estatwa ni San Jose na matagal nang naroroon. Doon ko isinuksok ang USB bago ko binalik ang estatwa sa dati nitong pwesto. Diyan lang yan, Mateo, kailangan nating magplano kung paano ka mailalabas dito nang hindi nila napapansin. Sa linggo may piyesta sa kabilang bayan, maraming tao ang darating para magsimba. Doon tayo gagawa ng paraan. Pero hindi na umabot ang plano namin sa linggo. Nang hapong yon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa opisina sa baba, may pumasok na lalaki. Hindi siya taga San Isidro, naka-leather jacket siya sa gitna ng initan. May peklat sa leeg at amoy na amoy ang sigarilyo. Father, tawag niya sa akin. Hindi siya lumapit, nakatayo lamang siya sa pinto. May hinahanap kaming kaibigan. Mateo ang pangalan. Sabi ng mga nakakita pumasok daw dito sa simbahan ninyo kagabi. Maraming pumapasok dito kagabi para sa novena. Kalmado kong sagot. Kahit ang puso ko ay parang gustong tumalon sa lalamunan ko. Wala akong kilalang Mateo. Ngumisi ang lalaki. Isang ngisi na puno ng pananakot. Sana nga, Father, kasi alam nyo naman ang mga simbahan ngayon. Mabilis masunog at ang mga taong nagsisinungaling kahit nakasutana ay hindi ligtas sa amin. Paglabas niya ay naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Ito na ang sinasabi ko. Ang katahimikan ng kumbento ay nabasag na. Ang sagradong lugar na ito ay hindi naligtas. Pagbalik ko sa kwarto ko, nakita ko si Mateo na nakayakap sa kanyang tuhod sa isang sulok. Nandiyan na sila, hindi ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Niyakap ko lamang siya. Alam ko sa mga sandaling yon na hindi na lang ako isang pare. Ako na ang huling depensa ng kapatid ko laban sa mga halimaw na nanggaling sa nakaraan namin. Ang lihim sa kumbento ay hindi na magtatagal. At alam kong anumang oras ay kakatok sa pintuan namin ay hindi na si Nanay Ising para magdala ng kape, kundi ang kamatayan na mismo. Samantala, lumipas ang 2 araw na parang mga taon ng bawat oras sa loob ng kumbento ay naging parang laro ng taguan. Pero ang taya ay buhay. Hindi ko na pinapayagan si Mateo na lumabas kahit sa banyo ng pasilyo. Nagdala na lamang ako ng balde sa loob ng kwarto para lamang makasigurado. Ang amoy ng kwarto ko ay naging amoy ng takot, pawis at murang kape. Isang gabi habang nakaupo kami sa sahig at naghahati ng isang latang sardinas, tumingin sa akin si Mateo. Malaki na ang ipinayat niya sa loob lang ng ilang araw. Ang mga mata niya laging malikot, parang nag-aabang kung may sisipa sa pintuan namin. Kuya, bakit hindi mo na lang ako isuko? Bigla niyang tanong. Pari ka, ang dami mong pwedeng gawin sa buhay mo. Kapag nalaman nilang kinakanlong mo ako, hindi lang ang pagkapari mo ang mawawala. Pati yung respeto ng mga tao dito sa San Isidro ay baka madamay pa, pati ang Monsenyor. Binitawan ko ang kutsara ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Mateo, ng bata pa tayo sa tondo. Nung ninakawan tayo ng mga tambay ng tsinelas, sino ang humarap sa kanila?
Hindi ba ako? Ngayon pa ba ako aatras kung kailan mas malaki na ang nakataya? Pero iba ito, Kuya Ezra. Hindi na ito tsinelas. Pero agad ninyang tinakpan ang bibig niya dahil baka marinig kami sa labas. Ang ledger na yan, ang USB na yan, hawak niya ng leeg ng mga malalaking tao sa sindikato. Hindi nila tayo tatantanan. Doon ko naramdaman ang tunay na kalbaryo. Sa isang banda ay nandoon ang tungkulin ko bilang isang pari. Ang pagsunod sa batas, ang pagpapanatili ng katahimikan ng parokya at ang pagiging ehemplo ng katotohanan. Sa kabilang banda nandoon ang dugo ko, ang kapatid kong huling habilin ni nanay. Kung dadalhin ko siya sa pulisya dito sa probinsya, paano kung kasabwat din sila? Kung patakasin ko naman siya, baka sa kalsada pa lang ay barilin na siya. Kinabukasan lumala ang sitwasyon habang nagdidilig ako ng mga halaman sa labas. Para magmukhang normal ay tinawag ako ni Nanay Ising, namumutla siya at nanginginig ang mga kamay. Father Ezra, may mga nakita akong mga lalaki sa likod ng kumbento kanina. May hawak silang mga bakal at parang may hinahanap. Ang sabi nila ay baka raw may daga na pumasok dito. Bulong niya. Tapos si Junjun, yung sakristan ninyo hindi pumasok ngayon. Sabi ng nanay niya hindi raw umuwi kagabi pagkatapos ng laro ng basketball. Tumigil ang tibok ng puso ko. Si Junjun, 12 taon pa lamang ang batang yon, masayahin, makulit at nangangarap na maging katulad ko balang araw. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Gumagamit na sila ng ibang tao para pilitin akong lumabas. Pumasok ako sa opisina ko at uminom ng tubig pero hindi ko malunok. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa desk ko. Hindi rehistradong numero. Father. Boses ng lalaking may peklat sa leeg. Malumanay ang boses niya pero parang may talim. Nasaan ang daga? Alam mo yung batang sakristan mo iyak ng iyak. Hinahanap ka na. Sabi niya iligtas mo raw siya. Huwag niyong saktan ng bata. Wala siyang kinalaman dito. Halos pasigaw kong sabi habang hinahawakan ng mahigpit ang gilid ng mesa. Simple lang naman ang gusto namin, Father. Ibigay mo ang kapatid mo at yung USB. At ibabalik namin ang bata. Mamayang hating gabi sa abandonadong sementeryo sa dulo ng bayan. Kapag may nakita kaming pulis o kahit na anong anino na hindi dapat nandun, alam mo na mangyayari sa bata mo. Binaba nila ang telepono. Napaupo ako sa sahig at eto na ang kalbaryo ng pagpili. Isasakripisyo ko ba ang kapatid ko para sa isang inosenteng bata? O hayaan ko bang mamatay ang bata para protektahan ang kapatid kong nagkamali sa buhay? Umakyat ako sa kwarto at nakita ko si Mateo na nag-iimpake na ng mga gamit niya sa isang lumang backpack. Mukhang naramdaman niya ang nangyayari. Kuya, narinig ko sa bintana kinuha nila si Junjun, hindi ba? Tanong niya. Hindi na siya umiiyak, parang tanggap na niya ang kapalaran niya. Ibigay mo na ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa batang yon dahil lang sa akin. Tinitigan ko si Mateo at nakita ko ang takot niya. Pero nakita ko rin ang tapang na noong ko lang napansin. Pero bilang kuya, bilang pare ay hindi ko kayang pumili ng isa lang. Hindi kita ibibigay, Mateo. At ililigtas natin si Junjun, sabi ko. Kinuha ko ang estatwa ni San Jose at kinuha ko ang USB sa likod nito. Maghanda kami, gagawin tayong plano na hindi nila inaasahan. Hindi tayo susunod sa gusto nila, pero haharapin natin sila. Nang hapong yun, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, nagdasal ako sa harapan ng altar, hindi para sa himala, kundi para sa lakas ng loob. Alam kong sa pagpili kong lumaban, inilalagay ko ang sarili ko sa labas ng proteksyon ng simbahan. Pero sa puso ko, alam ko na ito ang totoong misyon ko. Ang protektahan ang mga tupa mula sa mga lobo, kahit na ang kapalit ay ang sarili kong kaligtasan. Hating gabi na ang takda. Ang ulan ay nagsimulang pumatak.
Dahan-dahan sa una bago naging isang malakas na buhos. Kinuha ko ang susi ng lumang van ng parokya. Ito na ang simula ng aming huling gabi sa San Isidro. Ang kalbaryo ay papunta na sa krus at wala na kaming balikan pa. Papadudot, ang ulan noong hating gabing yon ay hindi lang basta ulan. Para itong malalaking tipak ng yelo na humahampa sa windshield ng lumang van ng parokya. Sa bawat pag-andar ng wiper, lalong bumibigat ang dibdib ko. Katabi ko si Mateo sa passenger seat, nakatitig lamang siya sa labas. Yakap ang kanyang backpack, walang nagsasalita sa amin at ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang kaba ng aming mga puso. Dahan-dahan kaming pumasok sa abandonadong sementeryo sa dulo ng bayan. Dito na inilibing ang mga hindi na mabisita. Kaya ang mga krus ay nakatabingi na at balot na ng makapal na damo. Pinatay ko ang headlight. Sa dilim nakita ko ang isang pamilyar na anino. Ang itim na van na nakaparada sa tapat ng isang lumang mausoleo. Dito ka lang, Mateo. Bulong ko. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kapag nakita mong tumakbo na si Junjun, paandarin mo itong van at umalis na kayo. Huwag niyo na akong intindihin. Pero kuya, wala nang pero-pero. Gawin mo ang sinasabi ko. Pinutol ko ang sasabihin niya at tuminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang medalyon ni San Benito sa leeg ko at lumabas sa ulan. Bitbit ko ang itim na bag na punong-puno ng mga lumang flyer ng simbahan at dyaryo para magmukhang makapal. Habang papalapit ako sa mausoleo, bumukas ang pintuan nito. Lumabas ang lalaki may peklat sa leeg, hawak-hawak sa braso si Junjun. Ang bata, Diyos ko, ang bata. Wala siyang suot na tsinelas, basang-basa at ang kanyang muka ay puno ng luha at putik. Father Ezra! Sigaw ni Junjun. Pero agad siyang tinakpan ang bibig ng lalaki. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ng lalaki. Ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng ulan. Pero ramdam ko ang lamig nito. Nasa van. Pero hindi siya bababa hanggat hindi mo pinapakawalan ng bata. Sagot ko. Inangat ko ang bag, narito ang ledger at ang USB. Lahat ng kailangan nyo nandito. Ibigay nyo na sa akin si Junjun. Ngumisi ang lalaki. Ihagis mo muna ang bag. Inihagis ko ang bag sa paanan niya habang yumuyo ko ang isa niyang tauhan para kunin ito. Sinamantala ko ang pagkakataon. Junjun, takbo sa van! Takbo! Sigaw ko ng buong lakas. Nagulat ang lalaking may peklat kaya bahagyang lumuwag ang hawak niya kay Junjun. Mabilis na kumawala ang bata at tumakbo patungo sa van kung saan naghihintay si Mateo. Pero hindi naging ganoon kadali ang lahat. Nang buksan ng tauhan ng bag at makitang basura lang, ang laman nito ay nagibang timpla ng paligid. Niloloko mo kami, Father! Sigaw ng leader. Bumunot ito ng bakal. Isang putok ang narinig ko sa kabila ng ingay ng ulan. Nakita kong malapit na si Junjun sa van pero ang lalaki ay muling nag-asinta. Hindi ako nag-isip sa mga sandaling yon, hindi ako pare na nag-iisip ng kaligtasan ng kaluluwa. Isang kong kuya at isang tagapagtanggol. Tumakbo ako at hinarangan ang linya ng apoy. Ramdam ko ang dalawang malakas na impact sa balikat ko, sa tagiliran ko. Parang may humahampas na mainit na martilyo sa katawan ko. Nawalan ako ng hininga, bumagsak ako sa putikan. Ramdam ko ang dumi at lamig ng lupa sa mukha ko. Kuya! Narinig kong sigaw ni Mateo. Nakita ko siyang lumabas ng van, may hawak na malaking wrench. Hindi siya tumakbo palayo, sumugod siya sa mga lalaki na parang baliw. Narinig ko ang kalabog ng bakal, ang sigawan at ang putok ng baril na tila malayo na sa pandinig ko. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo, ang ulan na tumatama sa mukha ko ay hindi ko na maramdaman. Ang tanging naisipan ko lamang ay sana'y nakasampa na si Junjun, sana'y ligtas na sila. Kuya Ezra! Kuya Ezra, gumising ka! Boses yon ni Mateo. Nararamdaman ko ang kanyang mga kamay na pilit na binubuhat ako. Ang mainit niyang luha ay humahalo na sa ulan sa pisngi ko.
Gusto kong sabihin sa kanya na tumakas sa sila na iwanan na ako rito dahil tapos na ang mission ko, pero walang lumalabas sa bibig ko kundi ang dugo. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, ang huling nakita ko ay ang mga headlight ng mga sasakyan ng Barangay Tanod at mga pulis na paparating. Mga taong tinawagan pala ni Nanay Ising dahil sa kutob niya. Bumigat ang mga talukap ko. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang ginhawa. Sa isip ko ay binubulong ko ang huling panalangin na Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila. Patawad sa lahat ng aking pagkukulang. At doon ay tuluyan na akong nilamon ng dilim sa gitna ng basang sementeryo. Akala ko noon, Papa Dudut, mamamatay na ako. Pero nagkaroon po ng himala. Nagising ako sa isang tunog na sobrang nakakarindi. Isang paulit-ulit na beep na parang alarm clock na ayaw tumigil. Nung una akala ko'y panaginip lang, akala ko'y nandun pa rin ako sa tondo. Natutulog sa tabi ni Mateo habang naririnig ang ingay ng mga tricycle sa labas. Pero nang subukan kong huminga ng malalim, doon bumalik ang lahat. Isang matinding kirot sa dibdib ko ang nagpaalala sa akin na buhay pa ako. Dahan-dahan lang Kuya Ezra, huwag kang biglang gagalaw. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Pumikit-pikit ako para luminaw ang paningin ko. Ang puting kisame ang amoy ng disinfectant at ang mga tubo na nakakabit sa braso ko ang nasa ospital ako. Sa gilid ng kama ko nakita ko si Mateo na mamagang mga mata. May benda ang kanyang braso at mukhang hindi siya natulog ng isang linggo. Pero nang makita niyang nakadilat na ako ay napahagulhol siya. Kuya, salamat sa Diyos. Akala namin ay hindi ka na babalik pa. Sabi niya habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ko. Si Junjun, yun ang unang lumabas sa tuyong-tuyo kong nalamunan. Kahit mahina, kailangang malaman ng puso ko kung ligtas nga ba ang bata. Ligtas siya Kuya. Gasgas lang ang nakuha niya pero nakauwi na siya sa kanila. Kinabukasan pa lang, gusto ka na niyang bisitahin pero bawal pa sa ICU. Paliwanag ni Mateo. Sila Nanay Ising at ang mga tao sa parokya gabi-gabing nagvi-vigil sa labas ng ospital para sa iyo. Nanatili akong tahimik at pinakikiramdaman ang bawat pintig ng puso ko. Ikinuwento sa akin ni Mateo ang nangyari pagkatapos ko mawala ng malay. Ang mga pulis sa probinsya sa tulong ng mga tanod ay mabilis na rumisponde. Nahuli ang 3 sa mga tauhan ni Boss Rigo, kabilang ang lalaking may peklat sa leeg. Ang USB na itinago ko sa likod ni San Jose nakuha ng mga otoridad. Dahil sa dokumentong nandun, sunod-sunod na raid ang ginawa at sa karatig na probinsya. Ang operasyon ni Boss Rigo ay tuluyan ng nabuwag. Sabi ng doktor ay milagro raw talaga na nabuhay ka pa. Sabi ni Mateo habang inilabas ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nun ay nakita ko ang medalyon ko ni San Benito. Nayupi ang gilid nito. May tama ng bala. Dito tumama ang unang bala Kuya. Nabawasan ng bilis bago tumago sa balikat mo. Yung pangalawang bala naman muntik nang tumama sa baga mo pero himalang huminto sa buto. Napatingin ako sa kisame. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nagpapasalamat ako na buhay ako pero higit sa lahat ay nagpapasalamat ako na natapos na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo bago ako tuluyang nakabalik sa San Isidro. Hindi naging madali ang recovery. Masakit pa rin ang sugat ko kapag lumalamig ang panahon at madali pa rin akong mapagod. Pero ang pagsalubong sa akin ng mga tao ay hindi ko makakalimutan. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan nandun si Junjun, tumakbo at yumakap sa bewang ko habang umiiyak. Father, sorry po, patawad po dahil sa akin inabaril kayo. Hikbi ng bata. Hinihimas ko ang ulo niya, huwag kang mag-alala Junjun. Gagawin ko yun ulit kung kailangan, ang mahalagay narito ka. Si Mateo, hindi na siya bumalik sa Maynila. Sa tulong ni Monsignor Ben, nabigyan siya ng trabaho sa farm ng simbahan. Doon siya nagsimulang bumuo ng bagong buhay malayo sa sugal, malayo sa maling barkada. Tuwing madaling araw, nakikita ko siyang nagdidilig ng mga tanim. Mukhang panatag na ang kanyang kalooban.
Isang hapon habang nakaupo ako sa tapat ng simbahan at pinapanood ang paglubog ng araw, lumapit sa akin si Mateo, inabutan niya ako ng kape. "Kuya, anong plano mo ngayon?" tanong niya. Uminom ako ng kape at tumingin sa mga bundok. "Magpapatuloy lang, Mateo. Maraming dapat ayusin dito sa parokya at kailangan nating bantayan ang mga bata rito para hindi sila mapunta sa mundong kinalakhan natin sa tondo." Nakangiti kaming dalawa. Sa wakas ang aming nakaraan ay wala na sa aming likuran na humahabol sa amin. Ito na naging bahagi na lang ng aming kwento. Ang peklat sa dibdib ko ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng pagmamahal na kayang magsakripisyo. Ako si Father Ezra, isang paring galing sa kalsada, nakatikim ng bala, pero muling binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Nabuhay ako hindi lang para sa sermon kundi para maging saksi na kahit gaano kadilim ang nakaraan, lagi may liwanag na naghihintay sa bawat bukas. At sa bawat misa na gagawin ko, hindi ko na lang itataas ang tinapay at alak. Itataas ko rin ang pasasalamat para sa ikalawang buhay na ito. At sa tuwing nagbabalik tanaw ako sa lahat ng pinagdaanan namin ni Mateo, napagtanto ko na ang aking sutana ay hindi isang pader na naghihiwalay sa akin sa mundong kinalakhan ko, kundi isang tulay para mas maunawaan ang mga sugat ng aking kapwa. Natutunan ko na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng sermon o sa dulas ng pagdarasal sa loob ng simbahan, kundi sa tapang na tumayo sa gitna ng ulan at bala para sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Ang aking pagkapari ay hindi nag-alis ng aking pagkatao. Bagkus ay ginamit ng Diyos ang aking pagiging kuya at ang aking mga karanasan sa kalsada ng tondo upang maging mas mabuting pastol na handang madumihan at masaktan para sa kanyang mga tupa. Higit sa lahat ay natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. At bagong simula, nakita ko sa buhay ni Mateo na walang sino man ang sobrang layo para hindi maabot ng liwanag basta may isang taong naniniwala at magsasakripisyo para sa kanila. Ang peklat sa aking dibdib at ang nyuping medalyon ni San Benito ay naging mga permanenteng paalala na ang buhay ay isang hiram na biyaya na dapat ay gamitin sa pagmamahal. Natutunan ko na sa bawat huling hininga na akala natin ay katapusan na, may nakahandang muling pagkabuhay ang Panginoon. Isang pagkakataon na bumangong muli, hindi na bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang saksi ng isang dakilang pag-ibig na kayang magligtas kahit sa pinakamadilim na sementeryo ng ating buhay. Hanggang dito na lamang po. Sana'y makapaghatid ng inspirasyon ang totoong kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Father Ezra. Maraming salamat kay Father Ezra sa pag-share ng kanyang kwento sa ating programa. Mga ka-online, bukod sa mga personal na realization ni Father Ezra bilang kapatid at pare, ang isa pang malalim na aral sa kwento ay ang katotohanang ang kabanalan ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa gulo, kundi sa pagharap dito ng may paninindigan. Ipinapakita na ang simbahan at ang mga lingkod nito ay hindi dapat manatiling nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng kapilya habang ang katarungan ay niyuyurakan sa labas. Ang tunay na proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugang ilalayo tayo sa panganib, kundi sasamahan tayo sa gitna nito upang maging boses ng mga walang boses. Binabasag nito ang ideya na ang pagpapakabuti ay pagsunod lamang sa mga ritual dahil sa huli, ang pinakamataas na anyo ng pagsamba ay ang pagpanig sa katotohanan, kahit na ang kapalit nito ay ang sariling katahimikan at seguridad. Maraming salamat po.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.